For today almusal nga is ininit na nga lang namin yung natirang sotangon kagabi. Medyo marami pa nga kaya nga may inalmusal pa nga kami ngayong umaga. Ito nga at sabay pa nga kaming kumakain ni Daddy kasi nga galing pala siyang trabaho, panggabi kasi siya ngayon. Sobrang saya ko nga tuwing nakakasabay ko nga si Daddy kasi parang iba sa pakiramdam talaga. Minsan kasi hindi ko talaga siya nakakasabay lalo na nga kapag may pasok siya. Tapos minsan nga is nalilate din siya ng uwi kaya hindi ko talaga siya nakakasabay kumain. Eto nga after nga namin kumain is nagugas na nga ako ng mga pinagkainan namin. Medyo kaunti nga lang tong hugasin namin kasi nga tuwing gabi naman is naguhugas na nga ako ng pinggan bago ako matulog. Siyempre mabilisan ko na nga tinapos yung paghuhugas. Tinunod ko na nga hugasan tong mga dedehan ng aking mga anak na lalaki. Medyo marami-rami nga to kasi nga tuwing gabi nga is tumededi nga sila. 2 beses nga pala ako naghuhugas ng mga bote nila. Isa sa umaga tapos isa sa hapon. Tina nga lamang at binigyan nga pala ako ng hipag ko nitong Unilab na pangsabon sa dedehan. Ito talaga yung ginagamit ko sa mga bote nila kaso minsan nga nawawalan nga rin ako ng budget pambili. No choice kung ano lang yung available na panghugas dito sa bahay, yun yung pinanghuhugas ko. Halaga naman is ini-sterilize ko sila ng mainit na tubig. Dahil nga wala naman kaming pang-sterilize, kaya yung mainit na tubig lang yung hinuhugog ko dun sa may bote. Ba ganun yung ginagawa nyo? Mahalaga naman is malinis nga ng ayos yung mga bote kasi very sensitive yan para sa mga babies. Ayan, kailangan siguraduhin natin na laging malinis nga yung mga bote ng mga anak natin. Eto nga at natapos na nga akong maghugas at iaakit ko na nga to sa kwarto namin. Tapos nga is naisipan ko nga munang magwalis at magpunas-punas ng sahig kasi nga bago nga akong umakyat ulit sa kwarto is ganito talaga yung ginagawa ko. Umaga naman talaga is nagwawalis ako dito tapos nagpupunas-punas talaga ako kasi nga medyo madumi nga yung sahig namin. Ewan ko ba, bago naman din ako matulog is nagwawalis ako dito pero pagising ko is ganun pa rin, may mga dumi-dumi pa rin. Tapos nga is sobrang mabilis talagang madumi ang sahig namin kasi nga puti nga siya. Ang mga patak nga ng kanin is bumabakat nga dito sa sahig. Kahit ata oras-oras mo tong linisin is laging nga may bakat. Tapos nga is may mga bata nga dito kaya hindi talaga natin maiiwasan yung mga dumi talaga. Eto nga at mabilisan na nga rin akong nagpupunas kasi nga aakyat nga ulit ako sa kwarto at may gagawin pa ako. Pagkaakyat ko naman is tulog na tulog pa nga yung mga anak ko. Tingnan nyo naman o kasi anong oras na sila natulog. 30 na nga ng umaga is gising na gising pa nga sila. Tuan ko naman ay nagising na nga ng mga bandang 12:00. Tuan ko na nga rin siya at eto nga habang nakatambay nga kami dito sa kwarto is nagising naman ng Kuya Calvin ko. Bandang 2:00 na yan ng hapon, tingnan nyo puyat na puyat talaga ang Kuya Calvin ko. Tapos nga ayan, inaasar pa nga siya ng bunsuan ko kaya naiinis nga siya. Bully rin kasi yung bunsuan na yan, pasaway talaga. Tingnan nyo naman ang itsura ng Kuya Calvin ko, inaantok pa talaga at natutulala pa nga. Oras na talaga ng paggising niya kaya kailangan na talaga niyang bumangon. Nung nagising naman ng Kuya Calvin ko at naglalaro na, ang bunsuan ko naman ay nag-iiyak. Kaya pala siya nag-iiyak is inaantok pala siya kaya dinala ko nga siya dito sa kwarto. At nung bandang gabi naman is pinagprito na nga lang ako ni tatay nitong daing na bangus na ginawa niya pa nung tanghali pa. 2 piraso nga lang to kasi sobrang laki nga nito, kasya nga to sa 4 na tao. Muntik ang pangang masunog at naluto na nga. Kakain po muna kami. Hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood. Bye!